Welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Sa video nito, gusto ko pong share sa inyo ang bagong benefit na sisimulan po ng Japan government ngayong April 2025 at ito ay ang pagbibigay po nila ng free or deducted university tuition fee po para sa lahat na eligible na makakapag-avail po nito. Dahil po isa sa main reason kung bakit bumababa ang population dito sa Japan ay ang kamahalan daw po ng pagpapaaral na sa mga bata sa college po. Ninais ng Japan government na gawin ang bagong financial support nito para po sa pag-aaral nga po nila at mabigyan po ng financial support ang mga parents. Sa pagsasagawa nito, inaasahan po ng Japan government na maging equal ang lahat para maka-attain po, makatapos po ng education, mahirap ka man o mayaman dito sa Japan. So, para po sa mga kababayan natin na dito po naninirahan sa Japan, lalo na yung mga marami pong anak, 3 or more po, panoorin nyo po ang video nito until the end para po malaman nyo ang detalye at baka isa kayo sa family na maaring po makapag-avail ng benefit na ito upang mapatapos nyo po sa pag-aaral ang inyong mga anak. Okay? So, pag-usapan po natin ang details tungkol po dito. So, una, ang bagong financial support nito para po sa pag-aaral po sa university or college po ay iba po dun sa binibigay na nila sa ngayon na support para po sa mga pag-aaral ng mga anak ng mga low-income family. Okay? So, iba po siya. Sa bagong support na ito, lahat po ay kasama. So, mahirap ka man o may kaya, mayaman po ang family ng mga batang mag-aaral. Basta't eligible po ang family nyo sa mga kondisyon na isinabatas nila, ito po ang mahalagang yun po ang dapat yung tingnan lang, then pwede po kayo makapag-apply nito. Okay? So ito po ang mga ilang mahalagang information na dapat nyo pong malaman. So number 1 ay ang start ng program na ito. So ayon sa mga naglalabasang news, since inaprobahan na ito ng present administration ng Japan government, malaki po ang possibility na aproban din ito ng mga mababatas. At pag nangyari yon, umpisa na nila ito sa darating po na susunod na pasukan o school year, which is April na nga, this year po, April 2025. Then number 2 po, para naman po sa mga eligible na makakapag-apply nito, ang pwede lang po makapag-avail na family ay yung meron pong 3 or more kids na mag-aaral pa lamang po. Nag-aaral po ng sabay-sabay, papasok na ng college or nasa high school pa lang ngayon or elementary. Okay? So, basta't isa sa mga anak nila ay papasok na ng college ngayong taon na to, ngayong April 2025, then eligible po silang makapag-apply. Okay? Then, number 3 po ay ang tungkol naman sa amount na maaring maibigay. So, ang amount ay depende po sa papasukang school or university ng anak ninyo. So, balit maaring hindi lumagpas daw ito ng 70 lapad para sa tuition fee at 26 lapad naman po para sa entrance fee dun sa university or college school na papasukan po ng anak nyo. Ang amount na kukulangin po dito, halimbawa medyo may kamahalan yung school o university na papasukan ng inyong anak, so ang kukulangin po doon na amount ay dapat pong bayaran o sagutin ng parents ng bata. Okay? Then, ang pag-apply po ng benefit na ito ay maaring gawin after na makapasok ang inyong anak sa university or school, college. So, ang pinakamainam po, maaring magtanong po kayo mismo sa school directly na papasukan ng anak nyo upang malaman nyo kung ano yung policy at procedure nila sa pag-apply po ng benefit na ito. Okay? Para naman po sa mga university schools na maaring pag-aralan po ng inyong anak, ang mga kasama po ay both public and private university. Okay? So kasama din po mga junior college or vocational school and technical college po at mga specialized schools. So alin man dyan na gustong pasukan ng inyong anak, anong mang type ng school, ay maaari pong yon. Pag pumasok siya, maaari po makapag-avail ng benefit na ito bilang support sa kanyang binababayarang tuition fee po. Okay? Then, ang course naman po ay maaaring 4 to 5 years. So, possible po yon. Depende sa magiging choices at gustong pag-aralan po ng anak ninyo doon sa school na papasukan daw niya. Okay?
Let's discuss naman po kung ano ang magiging status ng iyong anak kung kailan pwede at hindi ma-avail or mawawala ang benefit nito. So medyo may konting condition po ito na maaring hindi magugustuhan ng mga family rin na mayroong maraming anak po. Okay? So unang structure po para makapag-avail kayo nito ay kapag ang lahat ng tatlong anak ninyo ay nag-aaral pa lang din pareho at the same time. So halimbawa, ang panganay po ay papasok pa lang ng college. Then yung pangalawa o bunso ay nasa high school or elementary school pa lang. So kapag ganito yung structure ng mga anak nyo, so pwede po makapag-apply ng benefit nito ang inyong panganay na papasok po ng college. Okay? So yan po ang unang structure niya. Then the second structure po is kapag parehong nasa college na po ang panganay at pangalawang anak. So this will be okay pa rin. So parehong makapag-avail ang dalawang bata, yung panganay nyo po at yung sumunod na anak ninyo, at pareho po sila makakapag-avail, makakatanggap po na itong pre-tuition na benefit nito. Okay? Subalit ang problema po ay kapag nagtapos na ang panganay ninyong anak. So meaning nag-graduate na po siya. Pag ganito na ang naging case or structure ng study ng anak ninyo, mawawala daw po at hindi na makakapag-avail ng tuition fee support ang dalawang natitira nyo pong anak. Okay? So kasi sa counting, dapat laging tatlo po. So since yung isa nyong anak, panganay na anak nag-graduate, magiging dalawa na lang po. Okay? So hindi na po sila, yung dalawang natitira nyong anak, ay maaaring hindi na po makakapag-avail ng benefit ito. Ang explanation daw kasi nila dito ay dahil sa since nakatapos na po yung panganay nyong anak, maaaring siya na po ang tumulong or magbigay ng support para po mapag-aral at mapagtapos ng college ang mga kapatid niya, yung pangalawa pong anak nyo at yung bunso. Okay? So parang hindi ang magiging ano nito is hindi nila patatapusin yung tatlong anak nyo na pare-pareho pong makapag-avail ng benefit. So kapag pero that is for kapag tatlo lang po anak nyo. Halimbawa 4, 5, so depende po yun. Maaaring yung panganay, pangalawa, pangatlo ay makapag-avail po. Pero kapag yun nga ay hindi na tatlo yung counting nila, so hindi na rin pwede makapag-avail yung natitirang dalawang anak ninyo ng benefit na ito. Okay? So as of now, yan po ang mga nakita kong information about sa bagong financial support na ito sa pag-aaral po ng mga bata sa college. Okay? Para po sa details, mas better po siguro na mag-inquire kayo mismo sa university or school na planong pasukan po ng anak nyo para po malaman nyo kung pwede ba kayong makapag-avail nito at kung ano yung step by step or guidelines nila para po makapag-apply kayo ng benefit. Okay? So, try nyo pong mag-search. Search nyo po yung official website ng school na gustong pasukan ng inyong anak at doon po kayo mag-inquire, magtingin po kayo ng mga information sa kailang website po. Okay? So, please share this video po sa mga kakilala nyo na maaaring mayroong anak po at gustong mag-aral ng college para maging aware po sila. Okay? So, maraming pong salamat sa inyong pakikinig.